Oh, God will provide. Ever si amen. Kaya mga minamahal, talagang gaano tayo kamahal ng Diyos. Sinasabi ko ito mga minamahal para malaman natin ba, minsan kasi nabubura sa isip natin, kabait pala ng Diyos. Minsan nakakalimutan natin ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ever si amen. Doon tayo sa biyasong mga minamahal, katabi natin yung piggery, katabi natin yung poultry. Pag umihip yung angin, babalik yung sikmura mo, amen. Pero anong sabi nga, ang mahal na napakabait, nandalangin tayo na ang angin papunta lahat doon, 1 taon tayo, lahat ng angin papunta roon. Hindi bumalik yung angin. Just imagine, never see man, almost 1 year doon, ang hangin papunta roon. Pero pag wala nang gawan, babalik naman yung hangin. Kami naman pong babaliktad ang sikmura. Pero nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos, ever say, praise the Lord. Nagbayad tayo ron 200,000, 220,000 a month. Sabi natin, beloved children, Kuya, tayo lang nagbabayad ng 200,000, 220,000 a month sa lahat ng outstation. Could just imagine? Pinagpala tayo, amen? Sabi niya, 1 year lang. 1 year lang kayo dyan. Sige, by faith, 1 year. Salamat sa Diyos. After 1 year, nandito na tayo. Ever si amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, pinagpala ang Cebuano. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Kayo ang may magandang, pinakamagandang sambahan sa buong Pilipinas. Palapakan natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi po mga minamahal, maglingkod tayo sa Diyos. Isang desisyon natin ngayon, maglingkod tayo sa Diyos. Marami pang pagpapala, ibibigay ang Diyos sa inyo. Abang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, bubuhusan tayo ng pagpapala ng Diyos. Maging sa inyong mga anak, ang inyong pamilya, pagpapalain ng Diyos. Kaya sabi ni Joshua, sa akin at ang aking buong pamilya, ang aking buong angkan, ang aking mga apo, maglilingkod kami sa Diyos. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Nung tayo nasa reliyon, mga kapatid, napakahirap. Ever si amen. Walang kaligtasan. Walang kaligtasan sa reliyon. Hindi nasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Subalit ngayon, nakasulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Pero 2 Chronicles chapter 15 verse 2, kindly. From the book of the 2 Chronicles chapter 15 verse 2. And he went out to meet Asa and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you, while ye be with him. And if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. Dito po sa aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 15, talatay 2. At siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kaniya, Dinggin niyo ako, Asa, at buong Huda, at buong Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa iyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya ay masusumpungan ninyo. Ngunit kung pababayaan niyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Isa po malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So sabi po ng Biblia, sinabi niya, hanapin niyo ang Panginoon. Ever si amen. Hanapin siya, siya ay masusumpungan. Ngunit kung pabayaan mo siya, pababayaan ka ng Diyos. Seek the Lord, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, hanapin mo ang Diyos sa buhay mo. I-priority mo ang Diyos sa buhay mo. Siya ang pinaka-importante sa buhay mo. At kung unahin mo siya, masumpungan mo ang Diyos. Kung masumpungan mo ang Diyos, siya ang pinagmumunan lahat ng biyaya. Ang buhay mo galing sa Diyos. Ang kalakasan natin galing sa Diyos. Ang kalusugan natin galing sa Diyos. Ang makapagbagaling ng ating karamdaman, ang Diyos. Ang makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ang Diyos. Ang mga pagpapala, ihanda ng Diyos para sa atin. Kung hanapin mo siya, masumpungan mo ang Diyos. Ever see, amen. Subalit kung pabayaan mo ang Diyos, pabayaan ka ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal, sa ating paglilingkod na ito, sabi ng banal na kasulatan, napakalaga, those who seek the Lord, mga minamahal, will find peace and rest from God.
Those who seek the Lord, mga minamahal, will find mercy and grace in times of need. Those who seek the Lord, mga minamahal, are able to stand firm against their adversary or their enemy. Makakatayo tayong matatag. Anumang pagsubok dumaan sa buhay natin, anumang trahedya naman sa kasanakunaan, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung aking anak si Locke, mga minamahal, binangga yung sasakyan. Wasak yung windshield, wasak yung bubong ng sasakyan. Mabilis yung kanyang takbo. Dapat magkaroon siya ng sugat. Sa lakas ng impact, naligo siya ng bubog. Mga minamahal, subalit kahit galos ng pusa, wala. Bakit? Iningatan ng ating mabait na Diyos. Ever see, praise the Lord. Mga minamahal, napakaraming pagpapala pa pala. Ang Diyos ang gagawa sa buhay natin, kikilos siya sa buhay natin. Mga minating mga prayers, araw-araw pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Ever see, amen. Ang pag-iingat ng Diyos sa atin sa araw-araw, hindi kayang gawin ng isinuman, mga minamahal, subalit ang Diyos kayang gawin ng Panginoon. Hanapin mo ang Diyos, masumpungan mo siya. Kung pabayaan mo ang Diyos, subayaan ka niya. Huwag natin pabayaan ang mahal na Panginoon. Huwag natin iwanan ang paglilingkod na ito. Abang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, maglingkod kayo sa Diyos. Maging ang inyong mga anak, mga minamahal, napakasama ng mundo. Ako'y nawang-awa sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Every time na-meet ko sila, ma-meeting namin sila, in-encourage sila. Alam ko nasa struggle sila. Napakahirap mabuhay sa daigdig na ito ngayon. Dahil nasa huling araw tayo, pero ang pangako ng Diyos, hindi tayo iiwanan ng ating mahal na Panginoon. In this world, you shall have tribulation, but be of good cheer, for I overcome the world, said the Lord. Ever shout, praise the Lord. Kaya mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok sa daigdig na ito. Ever see, amen. Kaya hindi magbabago ang ating paglilingkod sa Diyos. Kahit anong sama ng mundo, kahit anong sama ng daigdig natin ngayong ginagalawan, huwag tayong ihiwalay sa mga turo o pinangaral ng ating beloved parents in the Lord. Huwag tayong ihiwalay sa Diyos. Ever see, amen. Ito ang dakilang desisyon. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Proverbs chapter 3, beginning verse 5 up to 6. Kindly po. From the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 3, ang talata 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Ever say amen. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Kilalanin mo siya, huwag kang magmataas sa iyong sarili, sabi ng Proverbs. Mga chapter 3 verse 5, mga minamahal, sabi po ng Proverbs 3 verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Buong puso kang magtiwala sa Diyos. Isalig mo sa Diyos. Ever say amen. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Mahimo sa Ginoo ang tanang butang. Ever say amen. Isalig sa Ginoo, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Mga minamahal, tumiwala ka sa Panginoon. At ang sabi ng verse 6, mga minamahal, at sa gayon, mga minamahal, pagiginawain tayo ng Panginoon. Ever say amen. At ang sabi ng Biblia, ituturo niya ang iyong mga landas. Ituturo ng Diyos ang iyong lakad, ang iyong landas, anong mabuti, anong masama. Ituturo ng Diyos sa iyo, anong dapat mong gawin. Ever say amen. At ang sabi ng verse 7, mga minamahal, sabi nga ng verse 7, praise the Lord, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at umiwalay ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Ganon ang paghahanap sa Diyos. Ganon ang paglilingkod. Ganon ang maging desisyon natin. Maya't maya, mga minamahal, binibigyan tayo ng desisyon ng Diyos. Serving the Lord is not merely a one choice. Ever say amen? Amen. Kaya sabi po ng Biblia, hindi lamang isang desisyon na tayo maglingkod. Ibig sabihin, araw-araw, buo ang ating desisyon. If you want God's best, sabi nga po mga minamahal, if you want God's best, mga minamahal, tinatawag na obey God's voice. Ever say amen. Kung gusto mo ng the best,
Sundin mo ang tinig ng Panginoon. Kung gusto mo ng the best, let God choose for you. Ang Diyos ang magpipili sa iyo anong dapat mong lakaran. Hindi ka ako magpipili sa gusto mong lakaran. Pabayaan mo ang Diyos ang magmano-mando sa imong kinabuhi. Pabayaan mo ang Diyos mag-guide sa buhay mo. Hindi magkakamali ang Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So let God choose for you. And settle for nothing less. Wala nang ibang importante kung hindi ito ang maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. If you want God's best, settle for nothing less. Let God choose for you. Mga minamahal, and the eternal before the temporal. Focus on Jesus. I-focus mo ang iyong mata, ang iyong paglilingkod sa Diyos. Kaya ito po ang magiging desisyon natin sa ating paglilingkod sa araw-araw, mga minamahal. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen? Sa mga testimonyo, napakaraming testimonyo, millions ang testimonyo sa Jesus Miracle Crusade. Hindi lamang isa. Sa reliyon, sa ibang congregation, 3-4 na testimonyo siguro. Pero sa atin, million sa mga testimonyo. Everybody say amen? O yun ang pinost sa Facebook dito si Brother, dito sa Lapu-Lapu. Yung Sanlahon nga naka-wheelchair. Ano pangalan? Nakalimutan ko na tuloy ang pangalan. Mga minamahal. Napakaitim ng kanyang itsura. Pinost niya sa Facebook ang kanyang itsura noon. Gaano ang kanyang kalagayan. Halos almost 1 year naka-wheelchair. Dumadalo sa gawain, naka-wheelchair siya. Pero ngayon, pertingkiyata, mga minamahal. Nakalakaw na, palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. 1 year yun. Sinagtsaga siyang dumalo. Grabe kaitim ang kanyang banit. Grabe kaitim ang kanyang balat sa kanyang karamdaman. Mga hindi siya makalakad. Almost 1 year, naka-wheelchair, balik-balik sa simbahan. Ngayon, mga minamahal, perting kusugang mudagan, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Brother Michael, yung taga Lapu-Lapu yun, nakita nyo sa Facebook. Punta ka na Lapu-Lapu, pakita mo siya ron. Perting gwapuhan na ka ron. Nakanektahin na, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pero nung dumalo yun, maabag ka sa Kanya. Makamawa ka sa Kanyang kalagayan. Could just imagine, almost 1 year, nagtsaka. Hinanap niya ang mahal na Panginoon. Hindi siya sumurrender. Ngayon, pinagpala siya ng ating mabait na Diyos. Saan ka makakita ng ganitong himala? Hindi ka makakita ng ganitong himala. Sa Diyos, napakaraming himala. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Si Brother Ronnie Kulang, Kuba yun. Pero ngayon, murag, mga minamahal, pinakang strong man din sa pastoral. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Siya po'y magtrabaho sa mga under-chances. Kabugat ka ng under-chances ka ng mga IBIM ng mga binibas. Pero mga minamahal, grabe, dating Kuba yun. Wala nang pag-asang tumuwid yun, nakapag-asawa pa. Di ba? Everybody shout, praise the Lord. Amen. Talagang grabe yung blessing. Ever see, man. Magtrabaho kang Kuba, kang mga minamahal, kabugat sa IBIM. Sa IBIM sa minibus. Sila nagtrabaho, mga minamahal, makita na ako. Grabe, tinuod ko ng Ginoo. Dating Kuba yun, wala nang pag-asang tumuwid. Pero ngayon, grabe, strong man diri sa pastoral. Pag sinabi, Brother Ronico, mga minamahal, kahit anong oras, ready mo, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ganito ang Diyos na nagpakilala sa atin. Siyang Diyos ni Moses. Siyang Diyos ni Abraham. Siyang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego. Siyang Diyos ng mga Israelita. Siyang Diyos ng mga propeta. Siyang Diyos ni Daniel. Siyang Diyos na ating pinaglilingkuran dito. Everybody say, praise the Lord. Yung sa may Danau, dito sa may Alcantara, unahan gamay. Nangaligo mi diya, andun sa Falls diya. Mga minamahal. Kawasan Falls. Nangaligo ako, nag-drive lang ko. Lingkod lang ko sa sakyanan. Maya-maya may lumapit sa akin. Sabi niya, Kuya, sabi ko, kapatiran pala. Sabi niya, opo, ako po yung kapatiran.
Ako po yung yung asawa nung kapatiran natin na na-save dito. Sabi niya, yung asawa ko dati napakalaking tiyan. O payat na payat. Akala mo mabdos. Mga minamahal, payat na payat, napakalaking tiyan, may sakit. Pagkatapos mabautismuhan, sabi niya, lumabas sa kanyang tiyan, hindi baby, pugita. Napakaraming itlog na pugita. Kinulam pala siya. Pero pinalabas ng Diyos yung pugita. Ngayon, malusog. Hanggang ngayon, buhay. Ever say, praise the Lord. Hanggang ngayon, buhay dito sa dako po ng Alcantara. At isa pa, yung kanyang, may yung kapatiran na mayroong ganong kahabang alupihan ba, yung maraming paa, ganong kataba. Mga minamahal, pagkatapos ng bautismo, sinuka niya yung alupihan. Mga minamahal, kamangha-manga ang gawa ng Diyos sa miglesyang ito. Ito mga testimonyo, mga minamahal, wag nating iwala. Kaya, makinig ng mga testimonyo. Ang ating beloved pastor, pag-overnight prayer sa atong church noon, nakatayo bang mga pastor na gano'n, no? Talagang gigil na gigil ba? Makinig ng testimony. Kasi dito siya rin lumalakas. Ever see, amen? Pag merong nagtestimonyo, merong tumor, merong cancer, merong leukemia, pinagaling ng Diyos, tuwang-tuwa si mga pastor, parang batang pakpak ng pakpak. Ever see, praise the Lord. Mga minamahal, dahil totoo ang prayer, nakakaabot sa karya ng Diyos ang ating mga dalangin. Ever see, amen? Mamaya kakalabit sa akin, nandun ako minsan sa tabi niya, sabihin mo doon, mag-testimony sa TV. Oh. Mga minamahal, grabe ang mga testimonyo sa ating church. Kaya mga minamahal, walang ibang church, nakita ko mga minamahal. Bakit? Hindi nila pinapriority ang mahal na Panginoon. Maiksing oras, magpupuri, tama na. Nagmamadali sila. Pero sa atin, gumugugol tayo ng oras sa pagpupuri sa Diyos. Mahabang pagpupuri, mahabang blessing, mahabang presensya ang mahal na Panginoon. Sila 2 oras, 2 kanta, 3 kanta, tapos na. Wali na yun, tapos na, uwian na. Mga minamahal, hindi po yun ang kinalugdan ng Diyos. Tayo ang nalugod ng mahal na Panginoon. Napakalayo ninyo. Pupunta rito, gugugol tayo ng oras para magpuri, magpasalamat sa mahal na Panginoon. Meron tayong overnight prayer, hindi natutulog. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng mahal na pastor, galak na galak, lugod na lugod ang Diyos. Kapag nakita niya ang kanyang mga anak, mga galing trabaho para magbigay papuri sa mahal na Panginoon, lugod na lugod ang Diyos. Oh, merong power, kapangyarihan, ikaw mismo. Meron kang kapangyarihan galing sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Kaya sa grabing mga testimonyo, huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong manlamig sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong magsawa. Mga may pinagpala ka ng Diyos, ngayon ka pa magsawa. Binigyan ka na napakaraming sasakyan, maraming bahay, ngayon ka pa magsawa, magpasalamat sa Diyos. Eh, mga minamahal, lalo kang manggigil. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon, di ba? Lalo kang manggigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Binigyan ka ng mahabang buhay. Oh, kahit walang pera, praise the Lord, yapon. Amen. Kaya mga minamahal, manggigil lalo tayo sa pagpupuri sa Diyos. Hindi tayo manulupaypay. Ba't ka manulupaypay? Anong ginawang masama ng Diyos sa buhay mo? Pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Lalo kang manggigil sa pagpasalamat sa Diyos. Magpakainit. Totoo ang Diyos. Totoo may Diyos. Totoo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. I want to say, praise the Lord. Kaya pag Kristiyano tayo, mga minamahal, ito ang magiging desisyon natin. Kung lalayo tayo sa Diyos, yung prodigal son, isang example ng taong lumayo sa Diyos, nang wala na siyang makain, buti nagkaroon siya ng desisyon, babalik ako, sabi niya sa aking ama. Sabihin ko, Ama, nagkasala ako sa iyo. Huwag mo na akong ituring na anak. Gawin mo na lang akong sulugoon. Gawin mo na akong alipin. Huwag mo na akong ituring na anak. Babalik lang ako sa aking ama. Sa atin, mga minamahal, napakabait ng Diyos. Pag tayo nagkamali, nagkasala, umimalay naman tayo sa pagbalik natin, nandyan pa rin ang habag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yung prodigal son, yung kanyang ama, malayo pa yung kanyang anak. Natanaw na niya sa malayo ang kanyang anak. Ito yung aking anak, matagal ko nang hinahanap. Tumakbo yung ama. Sinalubong yung anak, mga niyakap yung anak, pinagalik yung kanyang anak. Sabi ng anak, Ama, hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak.
gawin mo na akong alila. Itinikom mambibig ng kanyang ama, yung kanyang anak. Inalikan yung anak. Sabi niya, kumuha kayo ng damit. Bihisan siya, kumuha kayo ng sandalyas, isuot sa kanyang paa, kunin yung singsing, ibalik sa kanyang daliri, mga minamahal. Tinanggap siyang buong puso. Ito'y aking anak na namatay, muling nabuhay. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa kabila na tayo nagkukulang, nagkakamali. Subalit, mayaman ang habag ng Diyos sa atin. Hindi tayo sinusungkit ng mahal na Panginoon. Anong nagawa nating kasalanan kundi bagkus nandyan ang awa ng Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah! Napakahayaman sa kabagan ng Diyos, mga minamahal sa buhay natin. Hindi mga minamahal na nagtatangi ang Panginoon. Hindi siya nangungwenta sa atin. Anong pagkukulang mo meron ka? So, abad nandyan ka na lumalapit, nagpapakumbaba, sumusunod sa Kanya, nandyan yayakapin tayo ng Kanyang banal na presensya, palalakasin tayo ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At bubuhusan kayo ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ito ang dakilang desisyon, mga kapatid. Ever see, man, hindi ako nagkamali ng desisyon. Iniwanan ko ang aking pag-aaral. Nag-aaral ako sa kolehiyo, mga minamahal, naka-enroll ako. Mga minamahal, hindi ako pumapasok. Nandun ako sa follow-up. Sangyaw ba? Mga minamahal, akala ng mama ko, nandun ako sa boarding house. Nandun ako sa pastoral house, nagpa-fasting. Mga minamahal, dahil nangusap sa akin ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, gagamitin kita. So mga minamahal, sinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. Hindi ako nagsisi. Bakit? At the point na mayroong matinding problema sa pamilya, agaw buhay ang aking kapatid, pag hiningi ko sa mahal na Panginoon, ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan. Ever see, amen? Ilang kapatid ko, muntik nang mamatay. 3 kapatid ko nasa bingit ng kamatayan. Wala nang pag-asang mabuhay yung 3 kong kapatid. Pero minaglaruhan sila ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay sila. Mga minamahal, ever say, praise the Lord. Kaya, itong desisyon natin, kayo, ang ating desisyon, maglingkod kayo sa Diyos, magpakainit sa mahal na Panginoon. Ito ang tamang desisyon, mga minamahal. Hindi man tayo perfectong lahat, mga minamahal, pero nasa tamang desisyon tayo, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Manindog kitang tanan,